Akala ng lahat ay matagal nang patay si Dio. Akala nila isa na lamang siyang alaala ng nakaraan. Ngunit paano kung ang taong matagal nilang pinagluksa ay buhay pa pala? Sa mga nagdaang araw, tila unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ng Yumi matapos ang kanilang matagumpay na pagtatanghal sa isang malaking event. Hindi inaasahan ng mga miyembro ng grupo na magkakaroon sila ng napakalaking atensyon mula sa publiko. Kaya naman labis ang kanilang kasiyahan nang ibalita ni Monica na trending sila sa iba't ibang social media platforms. Makikita sa mga mukha ng bawat miyembro ang halo-halong emosyon. May pananabik, may tuwa, at higit sa lahat, may pag-asa. Matagal nilang pinaghihirapan ang pagkakataon na ito. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Maraming pagsubok, maraming pagdududa at maraming taong hindi naniwala sa kanilang kakayahan. Ngunit ngayon, tila unti-unti nang nagbubukas ang pinto ng tagumpay para sa kanila. Habang masaya ang Yumi sa kanilang tagumpay, ibang klaseng emosyon naman ang bumabalot kina Dara, Minchi at Charis. Sa kabilang panig ng kwento, abala ang tatlong dating magkakaibigan sa pagpaplano para sa nalalapit na reunion ng Rosabellas. Isang reunion na matagal nang hinihintay ng kanilang mga tagahanga. Para sa marami, ito ay simbolo ng pagbabalik ng isang alamat. Ngunit para kina Dara at Minchi, isa rin itong pagbabalik sa mga alaalang matagal na nilang sinusubukang takasan. Habang pinag-uusapan nila kung ano ang mga kantang kanilang kakantahin, buong kumpiyansang sinabi ni Dara na sa tingin niya ay sapat na ang tatlong kanta para sa kanilang pagtatanghal. Maayos ang takbo ng kanilang usapan at tila nagkakasundo silang lahat. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa kanilang buhay, may isang pangyayari na naman ang biglang sumira sa katahimikan. Bigla na lamang sumingit si George. Sa una ay tila ordinaryong suwestyon lamang ang kanyang sinabi. Nagtanong siya kung bakit hindi nila isama sa kanilang kanta ang kantang Ikaw Nga. Isang simpleng mungkahi, isang simpleng kanta, ngunit para kay Dara, hindi iyon basta kanta lamang. Sa sandaling marinig niya ang pamagat na iyon, tila tumigil ang kanyang mundo. Agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang dating mahinahon niyang mga mata ay napuno ng lungkot at sakit. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang kantang iyon ang isa sa pinakatumatak na alaala niya kasama si Dio. Isang kantang minsang sumisimbolo sa kanilang pagmamahalan. Isang kantang minsan naging soundtrack ng kanilang masasayang alaala. Ngunit ngayon, isa na lamang itong paalala ng lahat ng nawala sa kanya. At dahil hindi niya kayang harapin ang sakit na dulot ng mga alaalang iyon, bigla na lamang siyang tumayo at nag-walk out. Nabigla ang lahat, walang nakaimik. Hindi nila inaasahan na ganoon kalalim pa rin ang sugat na iniwan ng nakaraan kay Dara. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Matapos ang insidenteng iyon, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Charis at George. Hindi may tago ni Charis ang kanyang pagtataka. Direkta niyang tinanong si George kung bakit pa nito kailangang banggitin ang kantang may napakalalim na koneksyon kina Dara at Dio. Para kay Charis, alam naman ng lahat kung gaano kasakit ang mga alaalang iyon para kay Dara. Ngunit tila hindi rin naman masama ang intensyon ni George. Ayon sa kanya, paborito lamang talaga niya ang kantang iyon. Marahil para sa kanya, isa lamang itong magandang kanta na dapat marinig muli ng mga tao. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, unti-unting napunta ang kanilang talakayan sa mas seryosong usapan. At dito nagsimulang lumabas ang isang napakadelikadong sikreto. Habang pinapaliwanag ni George ang kanyang panig na sabi niya na kung tutuusin ay wala namang ibang dapat sisihin sa pagkakaroon ng lamat sa kapagkakaibigan ni Dara at Minchi. At pagkatapos ay nabanggit niya ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Ayon kay George, si Dio lamang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong kalaking hidwaan sa pagitan ng dalawang babae. Dahil si Dio umano ay nag-iwan ng anak kay Minchi. Sa mismong sandaling iyon, tila nanigas si George. Naramdaman niyang may mali. Naramdaman niyang may nasabi siyang hindi dapat malaman ni Charis. Huli na ang lahat. Lumabas na ang sikreto sa kanyang bibig. At hindi na niya iyon mababawi.
May kita sa mukha ni Charis ang pagkabigla. Parang hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman. Gulat, pagkalito, at matinding kuryosidad. Kung totoo ang narinig niya, ibig sabihin ay may napakalaking lihim na matagal nang itinatago sa kanilang lahat. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan at dahil hindi mapakali, agad niyang hinanap si Minchi. Direkta niya itong nilapitan. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang pag-aalinlangan. Agad niyang tinanong ang tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Totoo bang anak ni Dio at Minchi si Jenny? Sa sandaling iyon, tila huminto ang paghinga ni Minchi. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang hindi habang buhay may tatago ang katotohanan. Makikita sa kanyang mga mata ang takot. Takot na baka tuluyan ng mabunyag ang lihim. Takot na baka mawala ang mga taong mahalaga sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla na lamang dumating si Dara. At sa pagdating ni Dara, lalo pang lumalim ang tensyon. Dahil kung may isang taong pinakaapektado sa katotohanan ito, walang iba kundi siya. Sa puntong iyon tila naging bomba na lamang na naghihintay sumabog ang sekreto at gaya nga ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, darating ang pagkakataong magdedesisyon si Minchi na alamin na mismo ang buong katotohanan. Hindi na siya maukontento sa mga hinala. Hindi na siya maukontento sa mga tanong. Kaya naman palihim siyang kukuha ng specimen mula kay na Perry at Jenny. Isang napakadelikadong hakbang. Isang hakbang na maaaring magbago ng buhay ng maraming tao. Isa sa ilalim niya ang mga ito sa DNA test. Habang hinihintay ang resulta, tiyak na hindi magiging madali ang bawat araw para kay Minchi. Bawat oras ay puno ng kaba. Bawat minuto ay puno ng pag-aalala. Dahil alam niyang anumang lumabas sa pagsusuri ay may malaking epekto sa kanilang lahat. Ngunit ang mas nakakagulat, lalabas sa resulta na hindi magkaano-ano sina Perry at Jenny. Negative ang magiging resulta. At kung negatibo si Perry bilang ama ni Jenny, isa lamang ang malinaw na kahulugan nito. Unti-unting mapapatunayan ang matagal ng hinala. Si Dio nga ang tunay na ama ni Jenny. Isang revelasyong kayang yumanig sa buong mundo ng Rosabelas. Isang revelasyong maaring sumira sa natitirang pagkakaibigan ni Dara at Minchi o mas lalo lamang lalalim ang sugat na matagal na niyang dinadala. At higit sa lahat, paano maapektuhan si Jenny kapag nalaman niya ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang ama? Sa puntong ito, mas marami pang tanong kaysa sagot. Habang isa-isang nauhulog ang mga piraso ng misteryong bumabalot sa kanilang nakaraan, mas lumilinaw na may katotohanang hindi kayang itago habang buhay. Ngunit handa na kaya silang harapin ang lahat ng ito? O ito pa lamang ang simula ng mas malaki at mas masakit na revelasyong magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman? Kung nagustuhan nyo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga mas marami pang teleserye updates, episode recaps at mga nakakagulat na revelasyon. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong kaganapan. Maraming salamat sa inyong panonood.